tayo po ay tumayo. Ating pupurihin ang Panginoon. Bago tayo umawi, tayo po ay manalangin. Aming Ama, nasa langit, salamat po sa umagang ito, umagang kay ganda, Panginoon, para ikaw ay purihin sama-sama. Taas, Panginoon, ang pangalan ni Jesus Christ ngayong linggong ito, Panginoon. Hayaan mo, God, na maitaas namin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming pagpupuri, pasasalamat, pagtaas ng kamay, pagtayo, Panginoon, na isa, Panginoon, itong action, Panginoon, ng pagsamba sa iyo, God. Lord, we prepared ourselves, Panginoon, to worship you in spirit and in truth, O God. Lord, basbasan mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga labi, Ama. Maging malinis kami, Panginoon, sa iyong harapan upang sambahin ka ngayong umaga. Ito lamang po ang aming samat-dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Awitan po natin ang Panginoon.
sa akin ay binuksan. Muli po natin itong kantahin. Taas mo natin ang ating kamay. O kay tamis na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking salay hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Purihin natin po ang Panginoon. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri walang kumpay. Si Jesucristo, Hallelujah, Lord. Napakasarap, Panginoon, na maging anak mo, O God. We will just imagine a life without God in your life. Miserable, di ba? Pero ngayon, meron tayong Diyos sa ating puso. Ang sabi, okay tamis. Ibig sabihin, ang sarap. Parang isang relasyon na napaka-sweet. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Pwede po ba ilagay natin ang ating mga kamay sa ating puso and declare niyo po sa inyong puso, mahal ako ng Panginoon. Mahal na mahal ako ng Panginoon. At ang aking puso ay magmamahal din sa Panginoon.
Saan pa po we declare wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang, Amen Lord, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. May I request everyone to raise your hands together, both hands higher than your head. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Po tayo ngayon, at ngayon po ay tinatawag nating Love Month. Tingnan nyo ang katabi nyo kung mukhang in love. Tayo po ay biniyaan ng Panginoon ng kakayanan na umibig, at yan po ay isang katangian na dapat nating i-treasure, no po? Dapat nating gamitin sa tamang paggagamitan. Bagaman po ang February ay laging tumutukoy po yan sa romantic love, ano po? Love between a man and a woman. Pero mas magandang maintindihan natin ang pag-ibig po ng Diyos. Kasi pag naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos, mas madali nang magmahal sa iba. Di po ba? Ayan, sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig, ang Diyos ang source ng pag-ibig. Yan. Sino nanonood po ng Morning Food for the Soul? 1 week kong tinalakay po yan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sino po nakakatanda kung ano yung topic o title ng aking pong messages for this week? The greatest love of all. Yan. Sino ba kumanta nun? The greatest love of all? Whitney. Ayan, Whitney Houston. Na sabi niya ay, learning to love yourself. It is the greatest love of all. Ang ganda ng awitin, ang ganda ng pagkaka-deliver niya ng kanta, pero ang mensahe ay very tricky. Pag hindi tayo aware sa mga ating pinakikinggan, maniniwala tayo sa kanilang mga sinasabi. Ayan, bakit po? Tama naman na mahalin natin ating sarili, pero wag nating bigyan ng definition that it is the greatest love of all. The greatest love of all is the love of God towards us. Di ba? Pinakadakilang pag-ibig sa lahat ay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi yung pag-ibig natin sa ating sarili. Kasi yan po ang tinuturo ng sanlibutan, to love ourselves. Ano po? Ayan. Even sa mga New Age movement, ganyan din po ang tinuturo. Mahalin ang sarili, i-enhance ang sarili, palakasin ang sarili, yun daw, meron daw tayong inner self, meron tayong inner strength na hindi pa rin natin masyadong nadidiscover, hindi natin nagagamit masyado, kailangan daw nating i-enhance yan, kailangan gamitin. Ayan, lahat to ay puro galing sa sarili. Pag puro ganon ang nangyari, nasaan na si Lord? Diba? Nasaan si Lord? Ayan. Yun po ang
Meron po kasi isang pastor na na-involved po sa New Age, na-involved po siya sa Hinduism. Sabi niya, parehong-pareho eh. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kalikasan, kapayapaan, parehong-pareho, inner peace, parehong-pareho din ang mensahe ng Kristiyano. Kaya kung minsan, hindi natin namamalayan na ang mensahe pala natin, hindi na pala pang Kristiyano. Ibang katuruan na pala yun. Sabi niya, bagaman parehong-pareho, madidistinguish mo lamang ang Kristyanismo at saka yung Hinduism at saka yung New Age movement, malalaman mo lang yan kasi ang focus ng New Age movement ay sarili. Habang ang focus ng Christianity ay ang Diyos. Doon mo lang daw makikita. Pagdating doon sa mga salita, sa mga manifestations, sa pagtulong sa kapwa, sa kanilang mga ginagawa, parehong-pareho ng Kristyanismo. Ang kaibahan lamang, ang sentro ng New Age ay ang sarili, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkatao, ang sentro ng Kristyanismo si Jesus. Na tama naman, di ba? Sapagkat ang buhay natin galing sa Diyos, kailangan po natin to ay nakalaan sa Diyos. At kailangan ang sentro ng ating pong buhay ay ang Diyos. Manalangin po tayo. Maraming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit, patuloy na kinikilalang ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas ng aming pong buhay. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng pag-ibig sapagkat ikaw ay pag-ibig. At kami natututo lamang umibig dahil kayo ang naglagay sa aming puso. At hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay umibig ayon sa disenyo na inyo pong inilalagay sa aming pong puso. Alisin po namin yung pag-ibig na inilagay ng kaaway sapagkat ito'y sumisira sa amin. Habang ang pag-ibig niyo po naman ang patuloy na bumubuo. Sa umagang ito, mangusap po kayo, Panginoon, sapagkat kami po ay nakikinig. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ando pa rin po tayo sa ating pong tema, The Greatest Love of All. At gusto ko pong balikan yung pong akin pong tinalakay noong pong February 4. Ayan, February 4, The Greatest Love of All. Ayan, ang ating pong text ay Luke 15:11-24. Marahil ang iba ay alam na po ang kwentong ito at malimit yun ng naririnig. Lalo na yung iba ay kaya po na born again ay gawa po ng kwento na ito. At gusto ko po itong tingnan po din natin, balikan po natin ang bahaging ito ng Biblia. Tumutukoy po ito sa isang pamilya, isang tatay na mayroong 2 anak na lalaki, isang panganay at saka isang bunso. Luke 15:11-24. Basahin ko po ito sa lumang salin ng Biblia. Kaya marahil yung pong iba ay iba ang translation po sa inyo pong mga Biblia. Okay lamang po yan. Bagaman ibang mga salita ang ginamit, pero magkatulad po yan ng kahulugan. 11-24. Okay, babasahin ko po. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Ang sinabi ng kanyang ama sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya at naglakbay sa isang malayong lupain. At do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niyan lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kaniyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya.
Datapwat nang siya'y makapag-isip-isip, take note po, siya po'y nakapag-isip-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ang aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y mamamatay ng gutom. Magtitindig ako at paparoon sa aking ama at aking sasabihin sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong katulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Tatapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dalhin ninyo rito, madali, ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mangagkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay siya, nawala at nasumpungan, at siya'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Yan. February 4, ang tinalakay ko po ito at nagbigay po ako ng 4 na mahalagang bagay na atin hong makikita rito tungkol ho sa pag-ibig ng Diyos, the greatest love of all. Ano? Yung mga nag-notes noong February 4, marahil meron na po kayong notes diyan. Akin lang pong uulitin, babanggitin ko po para makakuan po natin yung pagkakasunod-sunod dito. Number 1, the greatest love of all is the love of God, and ito po yung kanyang mga katangian. Number 1, it is unconditional. Unconditional, di ba? Yung anak na bunso, di ba? Alam na natin yung kwento, no? Binasa ko rin po. Kinuha niya yung kanyang mana, so hinati po ng tatay sa dalawa ang mana, isa sa panganay, isa sa bunso. Yung sa bunso, kinuha niya lahat at binenta, tapos dinala yung pera, nagpunta sa malayo, ginastos, inubos, sarap ng buhay. Parang tumama sa loto. Ano? Ayan ang problema, dahil anak mayaman, bunso pa, tasan kami ng mga bunso. Ayan, yung bunso na anak mayaman, taas ang kamay. Okay. Medyo may pagka-spoiled. Hindi marunong magtrabaho, ang alam lamang po ay gumasta. Sino pong ganun? Yung marunong lang gumasta, hindi marunong magtrabaho. Meron ho ba? Siyempre, walang aamin. Tama. Okay. So, ganun ba ang buhay nito pong bunsong ito? Akala niya ay hindi na mauubos ang kanyang pera. Akala niya siguro, kung siya ay nakapagpakita ng maganda sa mga taong ginastusan niya, nilibre niya, pinakain niya, akala niya pag naubos yung pera niya, ay ganoon din ang gagawin sa kanya. Ililibre siya, pakakainin siya, kakalingain siya, hindi pala ganon. Nung maubos na yung pera niya, naubos din ang kaibigan niya. Sino nakaranas ng ganon? Meron ba sa inyo? Wala rin. Okay. Ang sarap makipagkaibigan sa taong naglalabas ng pera, di ba? Ayan. Ang hirap makipagkaibigan sa taong nangunguha ng pera, di ba? Ayan. Ito ang nangyari. Noong siya wala ng pera, siya na nangangailangan, wala na siyang kaibigan. Noong siya ay naglalabas ng pera, ang dami niyang kaibigan, di ba? Nung wala na siyang mailabas, wala na rin siyang kaibigan. Napakasakit ho noon, di ba? Napakasakit noon. At ito pa, sumabay pa yung taggutom. Ayan, nag-lockdown bigla. Hala. So, hindi siya pwedeng lumabas. Pinadala siya doon sa bukid. Meron siya doon siguro, naging kaibigan, nung may pera pa siya. Kaya nga lamang, kailangan niyang paghirapan yung kanyang buhay. Ang problema, naghihirap na siya, wala pa rin siyang wala pa rin sweldo. Nagtatrabaho siya na walang sweldo para bagang bayani. Ayan, hirap noon, taggutom na, walang ayuda, tapos bayani pa. Naku po, napakasakit sa kalooban noon. So habang nag-aalaga po siya ng baboy, ay
nahihili siya sa baboy. Ano, baboy, ang tataba. Kain ng kain. Walang katigil-tigil ng kain. Siya walang kinakain. Siguro, masakit na yung tiyan, malamang, kung tumagal pa yon, malamang mamamayat yon. Pinakamagandang pagpapababa ng timbang. Yung wala kang makain, sigurado. Sigurado, yung mga nagda-diet, sigurado, maganda yung gano'n. So, nahihili siya, hindi naman niya pwedeng saluhan yung baboy, hindi naman niya pwedeng kainin yung pagkain ng baboy. Kasi nga, kaning baboy yun, di ba? Para sa baboy, madumi yun. Hindi katulad nung pagkain natin. Hindi bali sana ko yun yung mga nabibiling mga dog food, di ba? Yung dog food na yun, masasarap din yun. Nasubukan yung tikman. Masarap yun. Huwag nyo lang babasahin. Huwag nyo lang alamin na dog food yun. Di ba? Meron pang mga dog food, cat food, dilata. Talagang masasarap. Luto talagang, ang mamahal pa. Minsan, mahal pa sa pagkain ng tao. So, yun doon, wala pa namang mga dilata nung araw, wala pa namang mga processed food noon. So, talagang madumi ang pagkain ng baboy. Hindi niya pwedeng kainin. Hindi natin alam kung tumikim din siya or whatever, pero ito ang kanya nakita. Hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan. Siya na anak mayaman ay buhay mahirap. Di ba? Sino rito anak mayaman, buhay mahirap? O sino dito mahirap, buhay mayaman? Mas mahirap yan, Anak mahirap, buhay mayaman. Okay, so dahil po na hirap na siya sa kanyang kalagayan, nakita niya ngayon ang kanyang sarili na siya ay hindi dapat ganon. Anak mayaman Doon siya nakarating sa punto ng kanyang buhay na pinag-isip-isip niya ang kanyang kalalagayan na mabuti pa yung mga alipin ng aking tatay. Kumpleto sa pagkain. 3 times a day. May merienda pa. Magandang natutulugan. Maganda yung kanilang mga kasuotan. Kumpleto sa mga pangangailangan. Samantalang ako, anak mayaman, buhay mahirap. Hirap ng ganun. Di bale, kung siya sanay sa hirap, lalong kaya niya tiisin yan. Pero siya hindi sanay sa hirap. Sanay siya sa masarap na buhay. Tapos naghihirap. Kaya doble-doble ang hirap at masakit na kanyang nararanasan. Eto maganda. Dahil napag-isip-isip niya, gumawa siya ng desisyon. Sabi niya, babalik ako sa tatay ko. At ang sasabihin ko, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa inyo. Huwag mo na ako ituring na anak. Ituring mo na lang akong isang alipin, isang servant, isang katulong. Bakit ganun ang kanyang inisip? Bakit ganun? Kasi yung katulong nila, masarap ang pagkain. Siya walang pagkain. Okay na, makakain lang. Okay lang, may matirahan lang. Ang inisip, survival na lang. Makasurvive lang ako. Hindi na niya iniisip yung rangyan ng buhay. Hindi na niya iniisip yung ituring siyang anak at maging bahagi muli ng kanilang pamilya. Hindi na niya iniisip yun. Para sa kanya, mabuhay na lang, okay na. May makain lang, okay na. Ganon. Inilagay siya ng Diyos sa ganong kalalagayan na mababang-mababa na. Pati tingin niya sa sarili niya, mababang-mababa. At ang tingin din niya, galit yung tatay niya sa kanya, hindi siya tatanggapin, pagagalitan siya, na pwede siyang tanggapin kung siya mag-a-apply bilang kaltulong o bilang slave, bilang alipin. Yun ang kanyang pananaw na. Wala na siya sa kanyang kaisipan, hindi na niya naiisip na siya ay anak. Para sa kanya, okay na, alipin na lang ako. At iniisip din niya, hindi na siya matatanggap ng kanyang tatay. Di ba ganun tayo? Pagka medyo hindi maganda yung pakita sa atin ay kuminsan na may magulang sinusumpa yung anak, di ba? Ayan. Malamang ganun din kanyang inisip. Hiyang-hiya siya sa tatay niya ngayon. Halos wala siyang mukhang ipakita. Hindi siya babalik doon kung siya lang masusunod. Ang problema, wala siyang magagawa kasi kailangan niya mag-survive, kailangan niyang mabuhay. Survival na lang.
So ginawa niya yung kanyang desisyon na ginawa na siya nagbalik doon sa kanyang tatay at sinabi niya yung kanyang pinractice. Pinractice niya bago siya dumating ay yun din ang kanya pong sinabi. Pero ito po maganda, no? Malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang tatay. Kilalang kilala siya, miski siya pangit na, malamang long hair na, Jefrox na, hindi malamang, hindi na nag-aahit yon, hindi na rin naliligo, hindi na rin nagpapalit ng damit. Ay, mga larawan na ng mga napabayaan ng lipunan, kasi lumayo siya sa source ng blessing, lumayo siya sa proteksyon, lumayo siya sa magandang buhay. Hindi ganoon ang mangyayari, malamang siya mukhang taong grasa. Ganoon na itsura niya, pero malayo pa, kilala siya ng tatay niya. Mukhang anak ko to. Nahabag siya, nakita siya, ang sama na ng itsura. Nahabag. So, tinakbo siya ng tatay niya. Wow! Sino sa inyo nakarinig ng Ito nakwento ko na sa dati. Yung awitin ng striper na When God Runs. Sino nakarinig na nun? When God Runs. Yan. Siguro narinig niyo sa aking kinanta yun. Hindi niyo lang naintindihan dahil ako ang kumanta. So, ang title When God Runs, nang tumakbo raw ang Diyos. Pag inisip nyo, ano ba? Pero pag narinig nyo yung lyrics, ganun pala yun. Kasi yung father tumakbo palapit dun sa anak. Ganun din pala ang pinapakita niya, ang Diyos tatakbo rin palapit sa atin. Yan, sabi niya, He took me in His arms. And with the stillness in His voice, He said, Son, you know I still love you. Ayan. Wala sa Bible, pero pwedeng ganon ang sinabi. Inakap siya, pinaramdam ang pagmamahal, tapos pinasuutan siya ng magandang damit, nilagyan ng sandalyas, nilagyan ng singsing, at nagparty. Wow, grabe, no? Gusto natin, sila mahilig sa party. Ayan. Balik loob kayo sa Panginoon, ipagpapaparty kayo ni Lord. Okay. So, tingnan natin, ito pong kwentong ito na kinuwento ni Jesus ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya makikita po natin na dito po sa kwentong ito, God's love is an unconditional love. Walang kondisyon, walang usap-usapan, hindi sinabing, teka muna anak. Teka muna. Ikaw ba yung nangangakong magtitino? Teka, hindi ko nakakalimutan paano yan, yung mga nakuha mo kayamanan? Paano yan? Ibabalik mo ba yan? Ano na magiging? Walang ganon. Nung makita niya, inakap siya. No question asked. Di ba? It is unconditional. Ito ang dakilang pag-ibig. That's the greatest love of all. Isang pag-ibig na talagang ibinigay na agad, tinanggap agad. Yun lang makita niya nagbalik ang kanyang anak. Sapat na yon upang malaman niya ang kanyang anak ay nagsisisi. Tinanggap niya. It's unconditional. Number 2. It is always available. 24/7. Kung siya man ay dumating ng hating gabi, ganun din gagawin ng tatay. Kung dumating siya ng madaling araw, ganun. Dumating siya ng umaga, ganun din ang gagawin. Tanghali, hapon dumating. Yung pag-ibig ng tatay is always available. Nag-aantay lamang. So, ang pag-ibig ko ng Diyos sa atin, ganun din. Tayo lang ay naantay. Ang pag-ibig ng Diyos, available yan 24/7. Kahit anong oras siya naandyan. Tanong, ba't hindi natin nararanasan? Tayo may problema. Kailangan natin bumalik. Kailangan natin ipakita sa Diyos na tayo nagbabalik loob. Well, siyempre, yung marami naman naramdaman naman natin, pero kung meron sa inyong hindi nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, hindi yung problema ng Diyos yun. Kasi andyan na ho yung pag-ibig. Kailangan na lang ho nating tanggapin. Di ba? Okay, number 3, God's love, and it is a love that forgive and forget. Nagpatawad na, kumalimot pa. Di ba? Ayan, nagpatawad na, kumalimot pa. Hindi na tinanong ang kanyang mga nagawa. Alam ba kung pinagagawa mo? Kung ganong katindib ginawa mo? Wala nang ganon. No? Wala na. Pinatawad na, kinalimutan na.
Hindi na inalala ng Panginoon yon. Wala nang sumbatan. And number 4, God's love restores. God's love restores. Ayan. Yan po yung lesson natin noong February 4. Ngayon, gusto ko pong i-elaborate yung restoration na ginawa po. Itong pang-apat na ito, meron pong restoration na ginawa ang Panginoon. Anong una? Number 1, God restores relationship. Itong dakilang pag-ibig po ng Panginoon. Nagre-restore ng relationship. Sa mga gamit, halimbawa, baso na nabasag o pinggan na nabasag, at gustong-gusto nyo, mahal na mahal ninyo, gusto nyo magamit ulit, lalagyan natin ng pandikit, di ba? Lalagyan mo doon sa basag, lagyan mo doon ng glue, pag didikitin mo ganon, nagtidikit naman nabubuo naman, di ba? Anong kaibahan noong nabasag na pinagdikit kaysa doon sa hindi nababasag? May lamat, di ba? May lamat. Ganyan po, mga relasyon ho ng tao sa kapwa-tao, nagpapatawad tayo pero may lamat. Di ba? Ito maganda. Pag ang Diyos ang nagpatawad, walang lamat. Forgive and forget. Malinis. Hindi na inaalala ang mga kasalanan natin. Baka meron sa inyo, guilty pa ngayon. Kayo yung mga kasalanan dati, humingi ng tawad sa Panginoon, tapos hanggang ngayon, guilty pa rin. Ito yung guilt na nararamdaman po natin, yan po ay hindi nagaling sa Diyos. Yan ay galing na kay Satanas na inuusig-usig tayo, ipinapaalala lagi yung ating mga kasalanan, binabalik yung ating nakaraan, at pinapapaniwala tayo na tayo ay hindi pa kumpletong napatawad ng Diyos. Kaya tayo hindi makakilos ng ayon sa dati nating kalalagayan kasi naandoon pa rin yung guilty feelings. At yung guilt nga na yon, hindi ho galing sa Diyos yon. Pag pinatawad tayo ng Panginoon, pinatawad tayo. Di ba? Ano sabi sa John, John 15, verse 16 ba yun o 14? Yan sabi, if the Son sets you free, you shall be free indeed. May indeed pa sa huli yun. If the Son sets you free, you shall be free indeed. Kung ikaw ay pinalaya ng anak, ikaw nga ay ganap na malaya. Hindi lang basta malaya, ganap na malaya. Para yung isang pinggan na tapos pagdikitin, walang lamat. Grabe. Napakahusay na glue yun. Kung meron ganong klaseng glue, yun na mahusay na glue. Pag pinagdikit mo, walang lamat. Parang walang nangyari. Di ba? Ganon magpatawad ang Diyos, ganon magmahal ang Diyos sa atin. God restores relationship. Number 2, God restores blessings. God restores blessing. Ibinalik. Yung mga blessing na nawala, binihisan siya. Binihisan siya. Di ba? Hindi sinabi ng tatay, magtrabaho ka para magkaroon ka ng damit. Di ba? Nakuha mo na lahat ng pera, di pagtatrabahohan mo na yung susunod. Hindi ho Yung blessing nandun May party pa nga Di ba? Okay, so God restores the blessings, mga nawala. Kaya kung halimbawa, tayo po ay lumayo sa Panginoon, pakiramdam natin, layo-layo na natin sa Panginoon, ay hindi na natin na-enjoy yung buhay natin. Tapos nung tayo nagbalik loob sa Panginoon, andyan na ulit babalik ng Panginoon, pati yung mga blessings. Mga opportunities babalik po ng Panginoon. Okay? Number 3. Number 1, ni-restore ng Diyos ang relationship. Number 2, ni-restore ang blessings. Number 3, God restores authority. Authority. Nung siya ni-restore ng tatay, siya'y uli anak. Ibig sabihin, mas mataas na ulit siya doon sa mga slaves, doon sa mga servants. Pwede na niyang utusan kahit sino doon. Diba? Meron na siyang authority ulit. Anak na ulit siya. Nilagyan na siya ng sandalyas, nilagyan siya ng singsing, nilagyan siya ng balabal. Meron na tong ibang identity ngayon. Hindi na siya stranger,
hindi siya slave. Siya po ay anak. So, he has the authority. And he also has the identity. No? Kasama kasi ng identity ang authority. Kasi mahalaga ho yung identity, ho. Mahalaga yung identity. Pagka meron kang kakaibang identity, halimbawa, ito may minaringgan ako nito tungkol ho dito sa Maynila. Lalo na diyan sa may parting Recto, parting Divisoria, Binondo diyan. Diyan pala meron palang mga Chinese. Ibang klase ang identity nila. Alam niyo kung ano yung identity? Untouchables. Oh, grabe, may ganun pala roon. Mga Chinese na untouchables. Hindi mo pwedeng galawin. Hindi mo pwedeng salingin. Bakit ganon? Kasi may identity sila. Pwedeng sila related doon sa mga untouchable na mga businessman, mga makapangyarihan doon. Mga anak siguro sila ng mga untouchables doon. So, hindi mo rin pwedeng galawin yung mga tao na yan. They have their identity. Kaya mahalaga ho yung identity natin bilang Kristiyano. No? Kaya yun po ang lagi po nang ini-impart po natin, ini-inject po natin. Nung tinanggap natin si Kristo, tayo po ay itinuring na anak ng Diyos. Di ba? John 1:12, ang sino mang sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, nagsisampalataya sa kanyang pangalan. The term na anak ng Diyos, that means untouchable. Ba, mananagot ka sa ama ko. Ganyan kami nung elementary, nung grade 1. Pagka may binubuli ka doon, susumbo kita sa tatay ko. Binubuli ka sa school. Pinagmamalaki niya yung tatay . Di ba? Ganon din. Anak ako ng Diyos, Kristiyano ko. Tataglay ko yung pangalan ni Christ. Kaya nga, Christian. Andun yung Christ. Kaya pag andun yung Christ, nanginginig na si Satanas sa pagtingin sa atin. Provided na maayos yung ating authority. Yan, andun yung covering ng blood ni Jesus. So, yung authority na andoon, ganon din, na andun din yung identity natin. Magkasama po yan. And lastly, andun din yung pong protection. Protection. Kasama ka na sa malaking angkan . Protektado ka na. Untouchable ka na. Hindi ka na pwedeng galawin ng sino man. Pati yung mga servants, pagtatanggol ka. Di ba? Pagka medyo may mga nagkukuhan, sasabihin ang gagalawin niya, anak yan nung siya na. Diba? Mayaman yan. Narinig yun na ba yung mga ganon? Di ba? May protection. Kaya tayo po, nung tayo tinanggap natin si Jesus, meron na tayong protection. Pero, noong hindi pa siya nagbabalik loob, andun pa siya doon sa kanyang kalayawan ng buhay, wala siya noon. Kahit sino, pwede siyang galawin. Kahit sino, pwede siyang ibuli. Mabuti nga, nakabalik pa siya . Buti nga, wala nangyari sa kanya. Pasalamat din tayo. Nakabalik tayo sa Diyos, di ba? Nung tayo po ay namumuhay, malayo sa Panginoon, expose tayo sa gawa ng kaaway. Expose po tayo sa mga panganib na pwedeng mangyari sa atin. Pero nung nagbalik tayo sa Panginoon, andyan ang protection ng Panginoon. Anong pangako ni Lord? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako'y sumasa iyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Diba? I will supply all your needs according to your riches and glory. Yan mga pangako na dapat nating inililista pag nagdadag tayo, di ba? Mga pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan. Andiyan ang protection ng Diyos doon sa kanyang mga pangako. So napakarami pong benefits ang pagbabalik loob sa Panginoon. Napakarami pong benepisyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang tawag dyan, it is the greatest love of all. It is the greatest love of all. Yang ganyang klaseng pag-ibig, hindi kayang ibigay ng tao yan.
Siguro, maliit na bahagi kayang gawin ng tao, pero titiyakin ko sa inyo, lahat tayo kung umibig, meron tayong limitasyon, di ba? Hanggang dito lang tayo maka-umibig, hanggang dyan na lang. Pag lumampas, teka muna, ibang usap na yan. Yeah. Pero ang pag-ibig nito ng Diyos, katulad ng isang ama na umibig sa kanyang anak, tuwang-tuwa siya na nagbalik loob. Ang ganyan. Diba? Kaya nung tayo po nagbalik loob sa Panginoon, tuwang-tuwa po si Lord. At kaya nung tayo nagbalik loob sa Panginoon, sa langit nagkaroon ng party. Diba? Sabi ng Panginoon, isang kaluluwa lang ang nagbalik loob sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Wow. E di lalo na kung marami. Diba? Kung marami po tayo na nagbabalik loob sa Panginoon, wow, ang gulo siguro sa langit sa sobrang kasiyahan. Yan po yung greatest love. Paul. Hindi yung loving yourself, ha? Learning to love yourself, it is not the greatest love of all. Yun po ang very deceptive love of all. Very deceptive love of all. It is not the greatest. Ang kailangan ho natin talagang matanggap, maramdaman ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos dahil nga po sa mga benepisyong atin ng pinag-aralan. At kapag naranasan po natin yan, dito natin kayang mag-express ng tamang pag-ibig galing sa Diyos. Diba? Marahil lagi niyo naririnig sa akin, you cannot give what you do not have. Diba? Hindi ka pwedeng magbigay ng anumang bagay na wala ka. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo pwedeng ibigay sa iba kung hindi mo nararanasan. Pero kung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, kaya mo nang i-express sa iba. Di ba? Kaya yun po ang lagi nating hanapin, ang pag-ibig po ng Diyos na dapat nating nararanasan araw-araw. Hindi lang minsan, hindi lang minsan dapat. Kailangan araw-araw nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi baka akala natin, nung tinanggap natin si Lord, okay na. Meron ako relasyon sa Panginoon. Naranasan ko na yung pag-ibig ng Panginoon. Tama po yon. Pero yun po, pasimula pa lang. Kailangan araw-araw nararanasan. Di ba yung alibugang anak, nung nagbalik, naranasan niya yung pag-ibig ng tatay niya sa kanya, tinanggap siya, di ba? Palagay nyo, nung araw lang na yon, pagkatapos ng party, anak, tapos na party. Umayos ka, ha? Meron bang ganan? Wala na yun. Araw-araw na niya. Yan yung sinasabi ng tatay doon sa panganay, di ba? Ayan, bagaman hindi natin isinali yung panganay, pero talakayin ko lang saglit. Yung panganay kasi nagselos eh. Nagselos yung panganay. Sabi ng panganay, Ama, ba't naman ganyan? Nilustay ng iyong anak yung lahat mo ng kayamanan. Tapos pagdating doon, tinanggap mo pa, pinagpa-party mo pa, pinagpatay mo ng pinatabang guya. Samantalang ako, lagi mo akong kasama, hindi mo man lang ako binigyan ng kaprasong kambing para tayakagin ko yung aking mga kaibigan at magpa-party. Ano sabi ng tatay? Sabi ng tatay, anak, araw-araw mo akong kasama. Lahat ng akin iyo. Hindi mo nararamdaman yun. So yung alibugang anak na nagbalik, ganun din. Nung siya'y bumalik, araw-araw na niyang mararanasan yung blessing mula sa tatay. Ganun din po tayo, nung nagbalik loob tayo sa Panginoon, kailangan araw-araw nating nararanasan yung presence ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, yung blessings, protection, yung joy. Lahat ng bagay na mabuti at ganap na nagmumula sa Diyos, ito'y dapat nararanasan natin araw-araw. Diba? Meron pa nga tayong awitin na yung binabago mo ko araw-araw. Diba? Ganda ng awitin na yun. Kailangan nating maranasan yan kasi ang pag-ibig ng Diyos hindi lamang yung one time, big time. Ito'y pang-araw-araw. Pang-araw-araw natin dapat nararanasan. So, ibig sabihin, wala tayong dapat na alalahanin sa bawat araw na ating pong buhay. Kung may problema dumarating, sagot tayo ng tatay natin. Tama? Niniwala kayo doon? Ayan. Sino sa inyo may mga problema? Ayan. Sagot kayo ng tatay nyo. Diba? Kaya tayo tinuruan ng Diyos. Tinuruan tayong manalangin. Anong panalangin ay tinuro? Ama namin, sumasalangit ka. Yung tatay natin. Doon daw tayo tatawag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo. Apa sa amin ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Diba? Sagot ni Lord. Sagot ni Lord araw-araw.
Hindi yan one time, big time. Yan po ay daily big time. Araw-araw na big time ang blessing ng Panginoon. Okay po ba yon? Okay, ganito po. Hindi ko po alam kung anong pong ating pinagdadaanan ngayon. Baka meron sa inyo, meron pang mga struggle sa buhay. Meron pa ngayon struggle. Hindi nyo pa nararamdaman na kayo po ay anak ng Diyos. O parang nagdududa ka pa rin. Ano ba? Anak nga ba ako ng Panginoon? Ayan. Kung meron kayong mga ganyang alinlangan, isayos natin. No? Isayos natin. Baka naman dahil nagkakasala ka lang, kaya akala mo hindi ka na anak ng Diyos. Baka akala ninyo dahil nagkakasala kayo, nakalimutan na kayo ng Panginoon. Tanda natin. Itong alibughang anak, nung siya'y umalis, anak pa rin siya. Di ba? Anak pa rin siya, kahit siya malayo. Bumalik siya, anak pa rin siya. Ang kaibahan lamang, putol yung connection, putol yung blessing, putol yung protection. Wala eh. Malayo siya eh. Pero yung pagiging anak niya, andun pa rin. Kaya nga nung bumalik siya, anak pa rin siya. Ganon din ho tayo. Kahit ho tayo nagkakasala. Huwag lang nating abusuhin ho. Huwag nating abusuhin. Baka tayo paluin ni Lord. Pero tandaan natin, kahit tayo nagkakasala, anak pa rin tayo ng Diyos. At laging nakalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin 24/7. Anytime babalik tayo, anytime magsisisi tayo, anytime na naaaminin natin na tayo nagkasala sa langit, sa harapan ng ating Ama, andoon nakalaan ang pag-ibig ng Diyos. I-restore tayo. Ibabalikan natin. Kaya kung kayo pa merong ganong klaseng kaisipan, hindi na yata ako mahal ng Panginoon. Mukhang hindi na pinakikinggan ng Panginoon yung aking prayer. Meron mo bang ganon? Hindi na galing sa Panginoon yon. Sa kabila na galing yon. Ano? Kasi ang Panginoon laging nakalaan ang pag-ibig sa atin. Sige ba tayo? Mga tayo manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. The greatest love of all. Isang pag-ibig na hindi namin kayang gawin, hindi namin kayang gayahin, at mahirap para sa amin na ito i-express sa iba kasi wala namang makakapantay. Pero nagpapasalamat kami, Panginoon. Sa kabila ng napakarami naming kasalanan sa inyo, sa kabila ng aming pagtalikod, paglaban, pagre-rebelde, sa kabila ng aming mga masasamang ugali, sa kabila ng maraming mga panahon na ikaw ay hindi namin pinapansin, ang pag-ibig nyo sa amin ay laging nakalaan. Inaantay nyo lang kami na lumapit sa inyo, magbalik loob sa inyo, at ang inyong pag-ibig ay naandoon, matatanggap namin. Salamat po, Panginoon. Sapagkat kami dumating doon sa buhay na kami nagbalik loob sa inyo. Pero, Panginoon, meron pa rin mga panahon na kami po ay lumalayo sa pamagitan ng mga kasalanan. Inaamin namin, Panginoon, maraming pagkakataon na mas ginugusto namin gawin yung mga bagay na hindi mo ipinagagawa sa amin. Patawarin nyo kami rito, Panginoon. Ito yung naglalayo naman sa amin, sa inyo. At dito rin kami nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa aming pananampalataya. Nag-aalinlangan kami sa pag-ibig po ninyo. Nag-aalinlangan kami sa aming kaligtasan dahil doon sa mga kasalanang aming nagawa. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Linisin nyo kami sa lahat ng karamihan, lahat ng kasalanang aming nagawa, at i-restore nyo po sa amin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Restore us the joy of your salvation. I-restore nyo po, Panginoon, sa amin. I-restore nyo sa amin yung singsing, i-restore nyo sa amin yung balabal, i-restore nyo sa amin yung pangyapak. I-restore nyo po, Panginoon, sa amin yung magandang fellowship namin sa inyo. At andoon, maramdaman po namin ang kagalakan na kami tinanggap mo. At ipinagpaparty pa ninyo. Maraming salamat po, Panginoon. Magtindi ka, O Diyos, mangalat ang inyo pong kaaway. Salamat po, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Awitin po natin ang doxologia.
Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy nating maranasan ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin habang tayo'y nabubuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.